Okay naman po ba? Tayo po ba ay nakaranas po ng mga blessing at pagpapala sa ating Panginoon? Amen. Amen. Pero hindi rin po natin naiiwasan, sigurado po rin mga pinagdaan din po tayo pagsubok itong mga linggo na to. Amen po ba? Ang pinakamahalaga po, tayo po ay muli na naman na nagising at malakas po natin pangangatawan. At ito po, nagkasama-sama naman po tayo upang pagbulayan at pagkakaroon po sa salita ng ating Panginoon. Maaari po ba hilingin po ang lahat na tayo po ay magsitayo upang tayo po ay nalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw po na ito na binigyan naman po kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at kami po ay pinagtipon-tipon ninyo upang kami po ay magpuri, pag-aralan ang inyong salita. Tinataas ko po sa inyo ang gawain namin na ito at ang dalangin ko po ay kayo po ang mangusap po sa kanilang harapan. Itago niyo po ako sa inyo at naman po ang nakita po nila ay ang iyong kaluwalhatian. Salamat po sa buhay po ng bawat isa at dalangin ko po na ang aming pag-aaralan ay ma-i-apply po namin sa aming buhay. Ito po ang aming isang dalangin sa maging sa Father, Jesus Christ. Amen. Amen. Aray na po kayo po. So, kung matandaan po natin, nung last week po, si Brother Rico, ang tinuro po niya sa atin, tungkol po sa ating faith. Kung ano ba ang tunay na pananampalataya. At ang sabi nga po ni Brother Rico, naalala ko, ang tutuloy daw po tayo na pananampalataya, tayo po ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakita. At hindi po ako nagkakamali, ang ginawang example ni Brother Rico, yung oxygen, isang example po Brother Rico. Tama nga naman, hindi po natin nakikita yun, pero naniniwala po tayo. Kaya po tayo nakakatagal at humiingat tayo na bubuhay tayo. So yun po ang tunay na pananampalataya. Ngayon naman po umaga nito, simple lang po yung pag-aaralan natin at sa amin po sinaliksik po na to, marami po tayong mga Bible verses na kahit nga po hindi sa sariling, kahit na hindi ko na ipaliwanag sa mga Bible verses po na ipakikita natin, talagang very clear po. So pag-aaralan po natin ang power of perseverance. O sa Tagalog po, ang pagtsatsaga. Ano po ba ang perseverance o pagtsatsaga? Ang sabi po, perseverance is the effort required to do something and keep going until the end, even if it's hard. So di po ba napakaganda po, no? Kasi po, kaagapay po ng ating pananampalataya, kailangan po meron po tayong pagtsatsaga. Meron po tayong perseverance. Mga kapatid sa buhay po natin, alam ko po ang bawat isa po, meron po tayong mga miniliki o mga nais po natin makamtan o gusto po natin mangyari sa buhay. Marami po, meron po dito mga estudyante. Ano po ba ang gusto ng mga estudyante dito? Di po ba? Gusto po nilang makatapos po ng pag-aaral. Or mas even more, gusto nila, may gusto maging valedictorian, cum laude. Yan po ang mga nais po ng mga estudyante. Ganun din naman po sa personal nating buhay. Meron po na gusto ko maging maganda po ang relationship ng pamilya, yung mga magkakagalit, magkakapatid, at sa hanap buhay po natin. Di po ba? Ano po hindi natin? Gusto po natin maging successful, kaya po tayo nag-grind araw-araw. Ibinibigay po natin yung best natin sa anumang po larangan na ginagawa natin. So, paano nahihirapan po umiyak? Pero yun mga kapatid, sa kabila po ng kagustuhan po natin na yan, alam po natin na meron po tayong mga bagay na pinagdadaanan o dapat pagdaanan, di po ba? Madami pong pagsubok, madami pong struggles na kailangan nating daanan para yung binibigyan natin
mapagdaanan po natin. Ano po yung pinaka-main na sangkap na kailanganin natin para po pagkagubayan po natin. Yun nga po, papasok ang perseverance, ang ating pagsadya. Ang sabi po dito, perseverance is an essential. It helps us overcome obstacles and stay focused on our goals. In fact, people who persevere tend to experience greater satisfaction with their lives. Alam niyo po, kahit po nung mga nakakaraang panahon na di naman po ako tumatayo dito, lagi na po pumapasok sa isip ko yung pero parang pinakapaborito ko pong kasakay na is yung perseverance o yung pagtsatsaga pag-test. Kasi the more po na nag-titiis po tayo, kung mapapansin nyo, nahihirapan po tayo. Pag na-achieve natin yung gusto natin, mas masarap eh. Yung tinatawag po na madadali yung makuha na bagay, iba po yung joy, iba po yung pakiramdam kung ang isang bagay, pinaghirapan mo, kumbaga dulot pawis, bago natin makuha. So, sa isang parang po ni Jesus, buksan po natin sa Lucas chapter 18, verse 1 to 8. Ito po isang napakagandang example po ng perseverance. Ang sabi po dito, at sinalitaan niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag magpaypay. Na sinasabi, may isang bubong sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayan niyon ay may isang babaeng balo at siya'y naparurong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunmay, sapagkat naliligalig ako ng bago nito, ay gaganti ko siya. Baka niya ako bagabanin ng tama pa rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng ligong kuko. At hindi ba niya igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirap? Nasisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinguhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayunmay, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So, dito po, sa istorya po ng yung bukong po na ito at saka ng balo. Kung mapapansin po natin, yung balo, sabi po rito, may ilang beses na po siya na lumalapit sa hukom upang humingi po ng justisya sa kung ano po ang nangyari sa kanya. Pero paulit-ulit po siya tineturned down ng hukom na yung hukom nga na is hindi nga daw po natatao sa Diyos at wala daw po siya pakialam sa mga damdamin ng tao. So, pero ano po ang ipinakita po dito, hindi po nagsawa yung balo na tumulong natin, hindi po siya nasiraan ng loob. Talagang nakita natin kung gaano po ang pagtsatsaga niya hanggang sa dumating po yung time na yung hukom, although hindi po kaganda ang layunin niya, pinagbigyan po niya yung hiling po ng balo. Kasi sabi ko, baka mainis ako ng balo na ito, mapupunta rito, siguro sa makabago na ako, kaysa mabatrip ka ako, pagbibigyan mo na ito. So sabi ko ng Panginoon, ito na yung hukom na ito, na hindi naman siya mabuti, pinagbigyan po niya yung kahilingan ng balo. How much more pa po kaya na hindi po tayo pagbibigyan ng ating Panginoon na tayo po nananampalataya, nananalangin po sa Kanya araw at gabi. So sa tingin niyo po ba,
ang ating Panginoon Diyos bibigyan po tayo sa pagkabit po ng anumang po mga bithiin o hustisya natin sa buhay. Hindi po, di po ba? Talagang pinakita po dyan na yung failure po ng Balor, hindi po siya nagpatalo. So, napakalaking bitahin po natin bilang mga Kristiyano na hindi na po natin kailangan pagdaanan na humarap po sa ganong klase ng buo dahil ang buo po natin ang ating Yahweh mismo na ating sinasamba. So, bakit po ba natin kailangan ng perseverance? Tingnan po natin sa John 15, 6, sorry. John 15:6. Why do we need perseverance? Sabi po dito sa English, if you do not remain in me, you are like branch that roll away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. So, ano po ang sabi dito? Kung tayo po hindi mananatili sa ating Panginoon, o ito po yung magiging mga tao makasalanan. Diba, parang po tayong isang saka na pumawala sa puno at pagkatapos po, lilipulin at susunugin. So bakit po tayo iiwalay sa ating Panginoon? Ang linaw po yung sinasabi niya. Sino po ba dito ang gustong malipon at masunog? Siguro naman po wala. Diba? Ganun din po, sa Matthew 10:22, sinasabi po dito na you will be hated by everyone because of me. But the one who stands firm to the end will be saved. So may mga times po mga kaibigan na alam niyo, minsan ako po kasi personally nagkakaroon po ako ng mga activities or gawain po sa buhay talagang masasabi ko po na inililipan ko na po dahil po sa inuuna po natin yung kagustuhan at gawain po ng Panginoon. So, wag po tayo, kung nakagawian po natin yung mga ganong bagay, wag po tayo magdadalawang isip na sumadito, even kahit mawalan ka ng kaibigan, kahit natalimuran ka ng sino man, panghawakan po natin ang sinasabi po ng ating Panginoon, sabi niya po dyan, sa Matthew 10:22, magagaling natin po kung magagaling sa atin, pero kung tayo po ay mananatiling matatag sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. So, yun po mga bagay na kailangan natin kung bakit kailangan po natin ang perseverance. So kung tayo po if you're looking to succeed at anything, yun nga po, kaya sinabi po kanina, kung sa eskwela naman po yan, sa trabaho, kung minsan, sa sports, sa mga palakasan, sa mga atleta, kung gusto po natin maging successful sa mga personal development, we need to keep going, even when things seem difficult. This is because there will be times when you feel discouraged or overwhelmed by challenges. Di po ba? Yan po talagang pagdadaanan natin. Sabi nga po nila, may trust tayo po papalapit at papalapit sa tagumpay. Doon po pahirap ng pahirap yung mga steps na pinagdadaanan natin. Ganun din po sa paglapit natin sa Panginoon. Habang malapit po tayo ng lapit, doon po dumadami yung mga tukso. Di po ba? Pero sabi naman po, nakasaad naman po sa Bible lahat na yan po ay normal, kailangan lang po natin masurpass. So, sabi po dito, the necessity of perseverance. Sabi po sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Meaning po, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.
sarap kung marinig ng mga ganung verses. Kumbaga, alam mo na naka-align ka eh. Meron po tayong guide na hindi po tayo kailanman naniligaw. Malinaw naman po, when you have God, the will of God, you will receive what He has promised. Ano po ba yung pinramis sa atin ng ating Panginoon? Buhay na walang hanggan, di ba? So, sabi po natin, sa Romans 5:3 and 4. Ito po, perseverance in time of tribulation. Nasabi po dito, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character hope. So, dito po, in times of tribulation, it's all about mindset eh. Di po ba may mga failure po tayo sa buhay? Pero kasi sa dami po ng mga failure na dinadanas natin, even us po, kami po, di po ba mas okay na ang mga failure po natin sa buhay, yun po yung gawin natin opportunity para tayo mas lalong mag-grow. Imbis po na tayo po panghinaan ng loob. Kasi po, sa buhay po natin, sobrang dami na po natin blessings na natatanggap. Compare po sa mga struggles, mga paghihirap. Kung sisipatin mo po kasi yung mga paghihirap, doon ka magpo-focus. Talagang nagtatawag po tayo eh. So, even us po, hindi naman po kami sa estado po na ginagalawan po namin ngayon, bago po kami napunta doon, sobrang dami po talagang sufferings to the point po na gusto po namin sumuko na. Pero siguro nga po, because of perseverance at yung faith po natin kay Lord, mas lalo po kami nagpursige. So, doon po sa buhay po na nangyari sa amin, nakita namin po yung talaga po totoo po ang mga pangako sa atin ng Panginoon. Sa oras po ng kalimitan, gamitin po natin yun na strength. Kasi once po na nag-faith po tayo or bumabagsak po tayo sa mga gusto natin mangyari sa ating buhay, yun naman din po yung point, di ba? Yung opportunity na tayo po ay mas lalong lumalapit sa ating Panginoon. Hindi mo ba? Amen. As in persevering in prayer po, ang ginagawa po doon sa Luke 18 verse 1, at sinabi nga po dito yung tayo po ay yung persevering in prayer, just as persistent as the widow, kung gaano po siya katsaga na nanalangin at nag-sought po siya ng justice doon sa judge po sa hukom na ano ba tawag dito sa hukom na to, parang wala yung puso yung hukom, wala na po siyang pakialam, wala siyang tao sa ating Panginoon. So yun, enduring in hope. Tingnan naman po natin sa Romans 8 verse 25. Ang sabi po dito, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Ito po, this verse reminds us that if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it. So, ang hope po pala, ang pag-asa po pala ay isang key aspect din po para magkaroon po tayo ng pagtsatsaga. So, kailangan po natin ng hope. It's the belief that God promises to be fulfilled even if we cannot see the evidence. Di po ba naniniwala po ba tayo na pangako po sa atin ng ating Panginoon ay matutupad dahil di po natin ito nakikita? Siguro po kaya po tayo nagkakatipon-tipon dito dahil pare-pares po tayo na paniniwala. Di po ba naniniwala po tayo sa promise ng ating Panginoon? And number 5, so persevering in righteousness.
Tingnan naman po natin sa Proverbs chapter 24, verse 16. Ang sabi mo dito, "For though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strike." Dito ko naalala ko sino ba ang marunong dito ng basketball. Si Kobe Bryant po, kung kilala niyo po si Kobe Bryant. Sabi kasi ni Kobe Bryant, fall 7 times, stand up 8. Ganun po yun eh. It doesn't matter kung gaano tayo madami naging dinanas po nating failure sa buhay. Hindi naman po binibilang yun. Kung tinitingnan po dyan, kung paano po tayo tumayo, kung paano po natin na-survive yung pagkakabagsak natin. So, it emphasizes the importance of persevering in righteousness. Yun nga po, the righteous may fall 7 times, pero kung ikaw po ay mahina, madali po tayo, di ba, halimbawa, nagkakaroon po tayo ng problema, madali po tayong naliliganin. Sabi po dito, the wicked may stumble. So, dapat po talaga maging ang exercise po, hindi lang po sa katawan niya, pati po yung spiritual, ini-exercise natin yan. Kahit naman po ako, hindi po ako talaga magaling sa mga Bible verses. Pero what is important is our faith, and alam po dapat natin yung tama at mali, para hindi po tayo maliligaw. So, ito po, persevering in testimony. Tingnan po natin sa Matthew 5:16. Ang sabi po dito, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven." So, ito po, ano po ito, obligation po natin bilang mananampalataya. So, hindi po para na basta alam lang natin, hindi ito po tama. Kailangan po, kung alam po natin, sabi nga po mas delikado po tayo na alam na po natin yung tama at mali. Nakakaintindi po tayo ng salita ng Panginoon. Tapos, hindi naman po natin i-sinishare or alam na po natin, pero ginagawa pa rin natin yung mali. So, mas ano pa pala tayo, mas strong pa po pala tayo na mapahamak. Di po ba? Mabuti pa po yung isang tao na mangmang. Wala siyang alam, nagkakasala siya. Kasi hindi po siya knowledgeable sa Word of God. Kaya po, gusto po ng ating Panginoon, let your light shine before others. Ano po ba yun? Bakit po ba ang Great Shepherd Baptist Church sa mga members nila? Bakit po kaya sila sila po ay masasaya? Bakit ba ang Great Shepherd Baptist Church karamihan kontento po sa kanilang mga buhay? Bakit ba sila Brother Romil nakakagawa ng paraan na nakakapag-stretch ng hand para makatulong sa kapwa? Bakit kaya nagsishine yung light natin? So we have to share. We have to kailangan po natin ibahagi sa kanila kung ano po yung nalalaman natin. Kasi po sa puto po ng buhay po natin ngayon, hindi po kasi isa sa bawat araw po na dumadaan ng iba-iba pong sitwasyon, lagi po tayo binibigyan ng chance ng ating Panginoon na makapag-share even in a simple way. Nakasalubong mo, nakatabi mo sa kainan, kumisan, sa shop namin pumupunta, parang di sila rin wala pagka na ako yung nagsasalita na sinishare sa kanila na ganito. Pero parang ang Panginoon Diyos na po ang nag-uudyok na sabihin mo yan, gawin mo yan. So sabi nga po nila, hindi man po umipekto yung pagtatanim mo ngayon, and there will be a time na marirealize po nila, baka biglang maisip nila,
yung senior nga pala sa akin ni ganito, tama nga pala, di po ba? Wala na po sa inyo ang problema kung mahalaga po ma-share natin, sila na po mahalaga po. Okay. Sabi po dito, reward or perseverance. Tingnan po natin sa James 1:12. Sabi po dito, blessed is the one who persevere under trial, because the Lord has promised. Blessed is the one who persevere under trial, because having stood test, the person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So yun po ang magiging reward natin if we persevere, yung crown of life. Yan po ang greatest gift of all. Diba? The reward of perseverance is not only a future hope, but also a present assurance that we are in the right path, in alignment with God's purpose. So, tayo po, kung sa tingin niyo po, nag-persevere po tayo, sa pang-araw-araw po natin nagsisiga tayo. Hindi lang pala ito para sa future natin. Yung mangyayari po pala sa ating araw-araw mga kapatid, ibig sabihin yung dinadaanan po natin, yung alignment po natin sa path, dahil po pala sa pagtsatsaga natin, yun nagiging bunga. So, regardless kung maganda po ang nangyayari sa atin, nagkaroon pa tayo ng challenge for today, nagkaroon pa tayo ng blessings. It doesn't matter as long as we are following the Word of God. So, nasa right path po tayo. So, paano po ba natin na ma-develop? How can we develop perseverance? So, marami pong way na para ma-develop ang ating perseverance. One of the easiest way is to focus on positive aspects of life. Yan nga po, gaya po ng sinabi ko, kapag po tayo ay nagkakaroon ng konting problema, di po ba ang isipin po natin, yung mga positibong nangyari po sa atin. Huwag po tayong tumuhon doon sa kamalian. Parang yung isang papel nga lang po yan, di ba? Madalas po example yun. Yung papel po, pag nilagyan nyo ng tuldok, pag ipinakita ko po sa inyo, kung mapapansin nyo po, yung tuldok, di po ba? Pero yung malawak na malinis, hindi po natin nakikita. So, yun po ang isay natin palagi, yung magandang nangyayari po sa atin. So, by doing this, you'll be able to see how far you've come and how much farther you still have to go. Kung narinig nyo po, madalas po nakita po natin sa Facebook, di ba? Sabi po nila, malayo na. Malayo pa, pero malayo na. So, yun lang po yun po ang aming mindset po natin. So, sa mga pinagdadaanan po natin, pag tayo natalisod, isipin mo kung bakit ka nagsimula. At isipin mo, 5 years ago, 10 years ago, kung nasa ka sa estado mo ngayon, makikita mo kung gaano po tayo pinagpala ng ating Panginoon. So, tingnan po natin sa Psalms 89, 30 to 34, yung Tagalog po. Psalms 89, 30 to 34. Sabi ko po sa inyo, mga verses po, ito sila na po mag-i-explain. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di gagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan at ang utos ay hindi ingatan, kung gayon, darating sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang pangarap pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapabig. Ang diba sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawin. O ba? Ang Panginoon ko, napaka-imposible po na magsinungaling. Pag po sinabi niya, 100% po matutupad. Hindi po sinasabi po sa kanyang salita at yung mga hindi naman po daw sumusunod, paparusahan. Di po ba? So, tingnan din po natin sa Hebrews 6:18 to 19. Tagalog po ulit.
Ang sabi po, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nangatagpo ng kanyang kalinga ay palatag ng loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asa nito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay, at ito yung maaabot hanggang sa kabila ng tabi ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. So, another way to perseverance is to practice mindfulness. Mindfulness helps you stay focused on the present moment and not let negative thoughts distract you from achieving your goals. Pinatuloy natin sa Hebrew 13:5. Sabi ko dito, huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan kailanman. Parang ito po, matinding babala po ng salita ng ating Panginoon. Huwag po kayong magmukhang pera. Sabi ko, masama po pala yung puro pera na. Makontento daw po tayo kung ano po ang meron tayo. Tama po ba yun? Dapat po tayo makontento eh. Kasi minsan po, yung pagiging hindi kontento, yan po yung nagpapabigat ng buhay natin. So, kasi po, nasa natin na po lahat eh. Kagaya po namin, naisip ko lang po. Kung nagsimula po kami way back 2017 sa amin pong negosyo, meron po kami 100,000 na na-save. So, lumipas yung panahon, nagsisimula po kami, may mga time na nalulugi nga kami, kanya sabi ko nga, to the point na yung asawa ko nga sabi sa akin, stop ka na kaya sa bayad sales. Kumbaga, nawalan na rin siya ng pwede. Kasi hindi naman po ako marunong sa sasakyan, wala po ako sa sasakyan talaga. Marunong po ako magpaandar. So, hindi po ako bumitaw. Sabi ko, gusto ko talaga ito. Hanggang sa tumating po yung time na nagpupunan ko na. Medyo siguro, kulang isang taon, ayan, makabenta na kami. At sabi natin, makabenta na ako ng isa, ng dalawa sa isang buwan. Masaya na ako, mga kasulbay pa kami. Binigay po ng Panginoon, isa, dalawa. Sumunod, lumalakas na po yung benta, dumadami, sinisipan po kami. Ito po yung kwento ko po sa inyo para maging inspirasyon na sa buhay po natin, talaga, perseverance po ang susi. Ano po? At saka hindi po tayo dapat maghinto sa mga failure. So, ayun. Fast forward, lumangin tayo na 7 cars, aman na kami. Sabi ko, basta kung mawala ng 7 cars naman, nice. Nawala na yung dalawa, nawala na yung tatlo. Siyempre, tumataas po yung pangarap eh. Hanggang sa gumulong, lumipas po ang mga taon, pinagpapala po kami ng ating Panginoon. Kumano po ng 30 to 40 cars a month ang naibibenta namin. At dumating po yung time na kapag kami buwan na hindi po ako manalo ng 30, parang pressure, parang nawawalan ako ng, parang nagiging ko, parang hindi niya ako nawawala yung pagka-kontento ko. Sabi ko, hindi ako naka-30. 28 na, 20 pa lang yung sale natin. Ang kita nyo po, nawawala po yung... Ako po, Kristiyano po ako ng time na yun. Pero dahil po nagiging ako eh. Hindi ko po nakikita yung pinagsisimulan ko. Kung saan ako nagsimula, sa dahil po. Kasi dumating yung time na kami po eh, nagkaroon na ng showroom na talagang blessing po na kasi hindi na nga po kami sobrang pagod dahil nakapwesto na lang kami sa pwesto. Unlike nung araw na 3 to 4 times a week, nasa Manila po kami mag-asawa. So, up until now, dumadating pa rin po yung time kasi pag nasa pwesto ko kayo, minsan isang araw, 2 araw, 3 araw, or even a week, may time po na wala talaga lumalapit. Sabi ko nga, dapat ako, sari-sari store lang yung pagbibenta ng sasakyan. Kapag kami lumakat, sigurado bibili kahit yelo lang. Eh, hindi po gano'n. So,
mabuti na lang po, yun nga po, lumalalim po yung relasyon namin sa ating Panginoon. Pumapasok po doon yung mga word of God. Kaya nagkakaroon po kami ng content. So every time na napipil po namin na kami ay parang pinamimihinaan ng loob kasi magkala kayong bumibili, magkala kayong buyer. Tingnan mo naman kung gaano maraming sasakyan yan. Yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaysa nung nagsisimula tayo. So yun, sipatin mo kung ano yung mga blessing na nasa sayo na hawak kamay mo na. Yun nga po sabi nga po dito, we have to learn how to be contented. Yan po ang pinakamahalagang bagay na natutunan po namin. At sana po, lahat po tayo ay matutuloy kontento kasi lahat po ng nangyayari sa buhay natin, it's the will of the Lord. Meron po tayong kanya-kanyang oras. Hindi mo oras, but in His time. Amen po ba? In His time po. So, tingnan mo natin sa John 10. Basahin ko na John 10 verse 28. Ang sabi po dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Another last is the people with whom stand out. Sa 1 Peter 3:15, siguro po. People with whom stand out, sabi po dito. Basahin po nito natin. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at samtangin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Yan po yung in-explain ko kanina na advance ko na explanation ko. Na ang sabi po ng ating Panginoon, dapat handa po tayo mag-explain o magpaliwanag po sa mga kapwa po natin. Dapat marunong po tayo sumagot. Kasi meron po mga times na may mga tayo, diba tawag dito, meron po mga susubukin po tayo. So dapat alam po natin sumagot. Pero sabi po ng ating Panginoon, dapat pag sumagot po tayo, merong respeto o pagkana yung pagpapaliwanag po natin sa ating kapwa. At alam niyo po ba, sabi mo, our hope is not in a new car. Hindi po ito sa mga bago sasakyan. Hindi po ito sa dami o gara ng ating mga damit, mga ari-arian, mga bagay na nagagawa natin, mga bakasyon. Di po ba? O ano mga physical things na yan. Hindi po yan ang hope natin. Ang hope po natin talaga na totoo ay nasa langit. Sabi ko sa Colossians 1-5, touch mo. Colossians 1-5. 1-5, sorry. 1-5. Dahil sa pag-asang makakaplan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan. Magandang balita ang dumating sa inyo. So, mga kaibigan, ang tanging pag-asa po natin ay wala po talaga dito sa mundong ibabaw. Tayo po ay tataanan lang dito. Pinahiram lang po tayo ng buhay ng aming Panginoon. At kung ano man po ang tinatamasa natin, ano man po ang meron tayo, dapat mindful po tayo na ito po ay pawang hiram lamang. Ano lang po tayo, katiwala lang po tayo, tinitignan po tayo ng ating Panginoon kung ang pinagkatiwala po ba sa atin, karapat-dapat. Kasi, unang-una, pag ang bagay ay sa Panginoon, dapat gamitin po natin ito sa kalukuran ng ating Panginoon. So, yun lang po mga kapatid. Sabi ko po sa inyo, mga Bible verses o magpapaliwanan ko, nawa po tayo po may natutunan at i-apply po natin, learn how to persevere, and for sure po kung ano po yung mga ninanais po natin mangyari sa ating mga buhay.
ay mga